Kumusta mga brad? Doon nga po sa Taiwan, isa sa pinakakilala or pinakasikat na brand na motorsiklo, walang iba Kymco. Kung ikukumpara nga po natin sa ibang brand, unique talaga yung mga design nila. Sa madaling salita, ang pupogi ng mga motor nila. Kaso lang kahit nga po may Kymco dito sa Pilipinas, hindi naman po nadadala dito yung lahat ng motor na nilalabas nila. Piling-pili lang talaga. Kaya imbis na ma-excite ka sa mga motor na nilalabas nila, medyo malulungkot ka na lang talaga. Lalo na kung wala ka pang pera, mas malulungkot ka talaga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung dinadala lang sana ni Kymco dito lahat ng nilalabas silang motorsiklo, panigurado masaya ang mga tao, maliban na lang doon sa walang pera. Tulad ko. Isa nga po ang Kymco sa may mga unique na design pagdating sa motorsiklo, lalo na pagdating sa mga scooter. Isa nga po sa mga poging scooter na maswerteng dinala dito sa Pilipinas, syempre Kymco KRV yan. Nung nilabas nga po ito sa Pilipinas, talagang natuwa ang mga tao. Pero syempre dahil nga napaka-pogi niya, pogi din yung presyo niya. Kaya nagre-reklamo na naman yung iba. Wala namang bago dun. Pero doon nga po sa Taiwan, meron silang bago dun. Yes po. Meron na naman silang bago doon. At syempre, katulad nga po ng inaasahan, kakaiba na naman yung itsura niya. Yan yung itsura niya. Wow! Sa unang tingin nga po, medyo nakakakilabot. Mukha talaga siyang mukha ng robot. Para siyang isa sa mga kalaban ni Optimum Pride. Napaka-aggressive ng dating niya. At ang pangalan nga po sa motor na ito ay Kymco RCS Moto 150. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, napaka-unique talaga ng mga design nila. Kung dati nga po pinapogi na, ngayon mas pinaastig pa. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco RCS Moto na mayroong 150.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Fuel injected, kaso lang, ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 14 horsepower at 7,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero yung mga tao namang sumabak doon sa may track, 96 kph lang daw yung kinaya nila. Kung sa bagay, iba din naman talaga kasi yung takbuhan sa kanila. Pero kung sakaling dalhin niya sa Pilipinas, panigurado sa sagad ng 150 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 40.2 kilometers per liter. Para sa akin, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong, 110 by 70 by 12 sa harap at 120 by 70 by 12 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At meron din po itong ABS. Ang kabuuang bigat nga po sa motor na ito ay 130 kilograms. Medyo seryoso din talaga yung bigat niya. Pero kahit mabigat yung mga yan, kayang-kaya ko yan. Oh, manyagis. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. At speaking of ilaw nga po, yung headlight nga po sa motor na ito, naka-projector. Maliit siya, pero malakas ang buga. Para siyang mata ng isda. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-full digital. At kung makikita nga po ninyo, naka-naked handlebar na po ito. Na mas lalo pa nga pong nagpagawa po sa kanya. Kaso lang, unlike nga po sa mga bagong labas na motor ngayon, itong motor na ito, hindi pa po siya naka-keyless. Disusi pa din siya. Pero para sa akin, hindi naman big deal yun. Pero ito, hindi talaga mawala to. Sapagkat present nga din po sa motor na ito, yung kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga pumunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. Isa nga po sa masasabi kong pangmalakas ang feature sa motor na ito, yun ay ang kanyang TCS or Traction Control System. Na kung sakaling dumaan ka nga po sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po nag-a-adjust yung likod, kusa nga po nag-a-adjust yung gulong mo sa likod para hindi ka sumemplang. Kaso lang dahil ito nga po ay bagong motor, wala na po siyang kickstart. Isa sa mga palaging hinahanap ng taong walang pambili. Pero dito kahit wala kang pera,
mapapabili ka. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga tao na gamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 107,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 188,000 pesos. O diba, ang mahal niya. Pero syempre yan lang naman po ay presyo doon sa Taiwan. Kung sakaling dalhin niya sa Pilipinas, panigurado magbabago din yan. Pero yung mga kamoteng ahente at palcops na manager, mukhang hindi na bumabago yun. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.